Lactopapi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitin na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan na. Dali na. Mag-Lactopapi na ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kang-happy. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Bring health into your home. Ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopapi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopapi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopapi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio sa Tibok Pilipinas, alas 8:06 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kay Galan, maing adlaw, kumusta? Welcome sa Tuntulumanon Newsline. Martes na sab, July 7, 2026. Morning atong Tuesday episode sa Tulumanon Newsline. Ngayon nyo lang makita o mabati pinagi sa Bantay Radio Cebu, Facebook live stream,
Ingon man sa South Radio 102.9 MHz, FM radio nga nanukad sa Pagsibya sa siyudad sa Karkar. Ingon man sa lungsod sa Argao, ang transmitter site o sa Argao, ang studio na sa Karkar, Cebu. Ug ingon man ma-accessan ninyo ni ang atong programa, makatanaw mo, makapaminaw, pinagi sa atong YouTube channel nga mao gihapoyngan, Bantay Radio Cebu. Dito maglangan mga higala kay daghantag mga hisgutanan nga mga balita o mga issues karong buntaga sa atong episode sa Newsline. Ubaning inyong alagad, inyong kabantay, June Carillo. Unahon nato ning kahimtang sa panahon na sayod ta nga dunay kusog kaing bagyo, super typhoon nga atua karon sa Pacific Ocean. Gawas pa sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Kung balikon ka ng PAR, 1,000 ka kilometros, bisag tuwa pa nas dagat, 1,000 kilometers labing menos sa kinadulaan nga landmass sa Pilipinas. Nya kay archipelago man ang Pilipinas, so nabahin-bahin ning mga isla o mga islets. Bisag asa ang isla o islet nya doon na distansya nga mga 1,000 kilometers dito sa dagat, musod na sa gitawag nga PAR o Philippine Area of Responsibility. Pila na takaadlaw nga nagbalita may tungod nining bagyong Bavi. International name pa ni, kaya pa man ni makasud sa Pilipinas. Kung makasud na ni sa PAR, nganlan nig bagyong Inday. Inday kunuhay pero perting pintasa. Gikuso-kuso nagmaayo ang Marianas, ang Guam. Ato niya mong i-update sad, no? Mangita tag-update may tungod sa unsa nakay damage nga nahiaguman sa kining Commonwealth of Northern Marianas Islands. Usa ni ka Commonwealth sa United States of America ug maoy na sentro o naigo sa sentro sa bagyong Bavi. Unya human dito nagpaingon ni sa murag padung sa Pilipinas apan ang nakaayo lang kay sigon sa forecast sa mga taga-Pag-asa, taga-Weather Bureau, dili nimo landfall bisag asang lugar sa Pilipinas. Apan gumikan kay dako-dako man ni og kuan, dako-dako man ni buka. Sigon sa model, mapiskan ta sa mga dagom-dagom ug mga pag-uwan. Unya, usa ka superstorm ang gikusgo niini gikan sa 195 kilometers per hour moabot pa ganig 240-250 kilometers per hour ang pagunos. So kusog yung kayo. Makalupad yun mga atop, makabali nig mga punuan sa kahoy, mga lubi, mga ligon nga structure, peligro kayo nga maguba ni ining maong hangin. Ang ato nga ma-expect mao ang pagbunok sa uwan, gumikan kay gi-enhance man, gipakusog man ini nga maong bagyo ang southwest monsoon. Kining southwest monsoon mao ni ang hangin nga habagat. Gikan sa habagatan kasadpan paingon sa diagonal. Gikan diri sa ubos southwest paingon sa northeast. Bali ni sa monsoon nga katungkuan northeast monsoon amihan nga gikan sa to dito sa ibabaw, gikan sa Siberia, sa Russia dapita, mo diagonal sad paingon sa southwest. Kini bali na ni hanging habagat, kanya matagting habagat mga higala na sayod tang ngilad ginang panahon. Kasagaran ngilad ang panahon. So kining bagyong Bavi hapit na ni matud pa sa Weather Bureau musud sa PAR, Philippine Area of Responsibility. Ang atong mahiaguman niini simbako lang og mahiagom kita. Mahintang mapadpad ang mga dagom aron nga dili na mo bundak dinhi sa tuwa. Kay kung mubundak kani ang kung baga kayong dagom unya mubundak ang kusog nga uwan, ang peligro manggod ang kanang flooding, flash floods. Dunay mga landslide, mahumkan og maayo ang mga bukid, mga pangpang. Unya tingali og dunay mga landslide. Ilabi na itong mga karsada nga nag-agi kilid sa mga habog nga pangpang. Like for example,
kana diha sa Trans Central Highway kanang agianan ni Kinon ug muli siya sa tuburan. Peligro man na kung mag-uwan-uwan. Tingalig dunay landslide simbako o rock slide ba? Kunya kanang muagi og mga kasapaan peligrosad kung dunay mga flash floods. Apan ang nakanindot ni mga higala kanang dili direktang maigo sa bagyo, gi-enhance lang niya ang habagat mao nga kadyotra ang uwan. Dili gid pareha nang masentro bitaw kasagianan sa bagyo puwera pangandoy lang nga magbunok ang uwan hapit tibok adlaw. Kini southwest monsoon, unya localized thunderstorms, tagkadyot lang na pero dili ta makatansyar, dili ta makasiguro hinay ra ba na, taligsik ra ba, kasarangan nga gikusgon sa uwan o bunok bang perting kusuga, depende na sa tuas ibabaw og daghan kanang baga ba kaayong dagom o nipis ba lang nga dagom. So mo nay usa sa inyong tan-awon. Tanaw-tanaw mo pananglitan gani og itom kay ng pangano diha, itom kay ng dagom, ayaw gyud mo kumpiyansa. So mo nay update mga higala sa bagyong Bavi, Bravo Alpha Victory India. Nga ang local name inigsud na sa PAR, which nga karong adlaw ug hangtod unyang gabi hangtod ug mas kaadlawon expected nga musud na ni sa Philippine Area of Responsibility. Apan akong klarohon why landmass nga tugpahan ining bagyo ha, apan maigo ta sa kanang tinipsing lang og kanang pag-enhance niya sa hanging habagat. Super Typhoon Bavi, which will be named Inday upon entering the Philippine Area of Responsibility, remains a very powerful cyclone. Perti gihapong kusugan ng bagyuha. Current forecasts indicate that it is unlikely to make direct landfall in the Philippines, but its enormous circulation is expected to significantly enhance the southwest monsoon habagat, bringing widespread rains and hazardous weather conditions over several parts of the country. Ang mga lugar nga most likely maigo og uwan gumikan ining kining natapsingan ta o matapsingan ta sa bagyo maong Ilocos Region dito ra sa ibabaw gyud sa Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley, especially Cagayan, Isabela, Apayao, and Batanes. Cordillera Administrative Region, naana diha ang Benguet, Mountain Province, ang Baguio City, naana sa Car, Western Luzon, Western Central Luzon, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, and Bulacan. Metro Manila, posible nga dunay mga pag-uwan, gumikan ining maong weather condition. Calabarzon, Mimaropa, especially Occidental Mindoro and Palawan. Apil na gani ang Western Visayas. So, kamo diha sa Western Visayas, diha sa isla sa Panay, pagbantay-bantay mo. Wa mo hadlo ka, apan gipapangandam lang mo. Apil na gani dito sa Mindanao. So, pwerte yung dakua ang influence nining maong nga bagyo, nga gani ang tinipsing lang, murag malukop ang Pilipinas. Malukop siya sa mga dagom ug posibleng mga pag-uwan. So, mana mga igala ang atong gituki unang bahin nining atong tulumanon unsay kahimtang sa panahon nato karong adlaw. Inigbalik na ko human sa mga pahinomdom atong isgutan ang may tungod sa unang adlaw kagahapon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Human lang nini. Newsline. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Papi, sekreto sa mga champion. Lacto Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert.
Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtang na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home.
Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mopatok sa high blood pressure ug mopaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. 27 minutos na, pasado alas 8, padayon ta sa atong tulumanon Newsline. Kagahapon adlaw mga higala Hulyo 6, mo'y unang adlaw nga gipahigayon, nakita nato ato nadungog pinagi sa national television ang unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagkatubang siya upat ka mga article sa impeachment, buti pasabot siya nung pagkasulti, upat ka lain-laing mga pasangil. Nakahimo siyang mga kahiwian samtang naglingkod isip Vice Presidente. Ingon man kaniadto in a concurrent capacity isip DepEd Secretary. Apan siya gi-impeach, gumikan siyang pagka Vice Presidente. Kaya kanang DepEd Secretary, mahimo man nag-ikiha, direkta. Apan ang ma-remove by impeachment, mga Presidente, Vice Presidente, o mga impeachable officials. Mga sakop sa mga
constitutional commissions, lakip na ang ombudsman, lakip na usab ang mga justices o maestrado sa Korte Suprema, sa Court of Appeals. O na sila ang mga impeachable officials, mga pananglitan ang COMELEC chairman, no? Chairman sa COMELEC, sa Commission on Audit, mga constitutional commissions ni sila. So, matangtang lang sila, not by any other means but by impeachment. Ang impeachment process, usa ka sagol, political, o ingon man evidentiary nga proceedings. Mo na'y nakalisod kay sa gulo nimo, ebidensya, unya, politikan sad nga belief o imuhang political conviction. Unsaon naman lang kung pananglitan ang ebidensya tuwa mo pabor sa dili nimo kaabin sa politika. And in this case, doon naman tay mga nailhan nga mga senador atong gi-perceive nga mga dapig kaayo sa gi-impeach nga si VP Sara apan pananglitan wa pa man ni primerong adlaw pa man to. But as we go along sa iyang impeachment trial, muabot manig mga 90 ka kapig 90 ka mga trial mga higala. Unya tagutlo ka husay kada semana, nining bag-o lang o karon lang sa pagsugod Lunes, Martes, Miyerkules. Ato pa karon Martes, doon na impeachment sa gihapon. Nga ato makita sa TV. Lunes, Martes, Miyerkules, but later on himuon na nilang Martes, Miyerkules ug Huwebes. Mao gihapoy oras, alas 2 sa hapon. Nya sila nilay magbuot unsang orasa nga mahuman. So, sa unang adlaw kagahapon, nadungog na to ang mga preliminaries, doon ay opening statement ang prosecution. Ang nisulti sa opening statement mao ang lead prosecutor nga si Congresswoman Jinky Luistro. Unya, para sa depensa, ang nisulti mo si Attorney Sheila Season, mo po ni lead counsel or lead defense counsel. Siya ay leader sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. O kung mutanaw ka social media, nagkalain-lain ang appreciation sa mga nakakita. Doon ay miingon nga maayo kay pagkasulti ni Jinky Luistro. Kapan doon na sa miingon nga ang depensa mo ay mas maayo nga nipadayag sa iyahang opening statement. Naburabag, bisag unang adlaw pa lang, muragbot nila ipasabot nga nagdaog na ang impeachment case batok ni VP Sara. Pandili na tinuod. Una pa lang tong adlaw. Dili na daogon, ngawa pa gani mga ebidensya nga napakita. Ebidensya from both sa mga namasangil, ang prosecution, ingon man, sa gipasanginlan ang depensa. Katong mulaban ni Vice President Sara Duterte. So, unang adlaw to, ikaduha, unyang hapon. Kagahapong adlaw, ang impeachment court, ang Senado nga ni-convene og naghimo sa ilang kaugalingon nga usa ka impeachment tribunal nga mo'y mo judge. Mao niya mohukom kon sad-an o inosente ba sa pasangil si Vice President Sara Duterte. Ang Senado mga higala nipili nga si Senador Chis Escudero mao'y mahimong presiding officer. Ang Senate President unta, si Win Gatchalian, siya unta to'y nag-preside primero, niya makita na to nga murag dili tinuod siya kaayo suhito o unsay pamaagi ba sa pagpahigayon og impeachment proceeding. Ilabi na nga admittedly dili man siya abogado. Motong in the process si Senador Ping Lacson ni Barog og ni move siya nga doon na siya motion nga si Chis Escudero mo'y himuong presiding officer. Doon ay mga nisupak. Ang grupo nila ni Senador Alan Peter Cayetano ni padayag og objection nga dili na mahimo kay kinahanglan ang Senate President yun mo'y mo preside. Sa ato pa si Win Gatchalian dili mahimo nga si Chis Escudero. Mao to nga dunay division, nagbutasyon sila og
nilusot yun nga si Chis Escudero maoy presiding officer, mutupad siya ni Win Gatchalian. Niya siya mo preside. Tungod kay si Chis Escudero, abogado, ug suhito sa proceeding sa usa ka impeachment trial. Makita na to nga si Escudero, gawas nga abogado, nag-research gid siya pon. Og unsay mga do's and don'ts sa usa ka impeachment trial. So, murag na maayo niyang pagkada is si presiding officer ang impeachment tribunal nga mao ang Senado. So, man na to nga si Chis Escudero na yun, napili siya by a vote of 12 in favor and 8 against. No? Kay niadtong higayon 20 silang namutar. Kay kagahapon sang adlaw di ay mga higala, si Senador Rodante Marcoleta gidakop na. Nilusot ng iyang warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan tungod sa kasong plunder nga iyang giatubang. Unya mga nanalipod og nidapig ni Senador Rodante Marcoleta miingon nga selective justice ni. Kapanisgutan ta ni karong taud-taud ako saning padayonon unsay mga highlights, unsay mga nanghitabo atol sa opening o first day of the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagahapon, July 6th. Mao pa din ni ang ikatulo kining impeachment case batok ni VP Sara, ikatulo pa ni sa kasaysayan sa Pilipinas, ikatulo pa ning pagpahigayon og impeachment. Ang primerong impeachment batok ni kanhi Presidente Joseph Estrada in 2001. Niya na-impeach gito siya. Ikaduha, ang impeachment case batok ni kanhi Supreme Court Chief Justice Renato Corona. May tungod to sa SALN. Kanang wa niya madeklarar nga tanan nga mga assets o kwarta niya, ilamin na itong iyahang dollar account dito sa iyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Tugon niya, ikatulo ni Vice Presidente sa atong nasod, Sara Duterte. Kagahapon ang prosecution nagmosyon unta nga i-arraign si Vice President Sara Duterte. In other words, kanang arraignment sa akong nahibawan, mao na siya ang inigsugod yun sa husay, patubangon to ang gikiha o gipasanginlan, niya basahan siya sa mga pasangil batok niya. Sa to pa physical unta nga mutambong siya bat. Isupak na siya mga abogado. Nga dili kinahanglan nga si VP Sara maoy muatubang physically dito. Si Attorney Sheila Sison ingon nga silang mga abogado mo'y gipiyalan ni VP Sara pag-atubang o pagpaminaw sa unsay mga pasangil batok niya. Sa ato pa, pwede ra nga sila nga mga abogado mo'y maminaw instead nga personally si VP Sara mo'y basahan nila sa mga kiha bato kanila. No, bato kaniya. Og gidawat rato sa impeachment tribunal o impeachment court. Mahimo ra nga dili si VP Sara ang muatubang kundili kinirang nagrepresent niya nga iyang mga abogado led by Attorney Sheila Sison. Si Senador Alan Peter Cayetano nga gi-perceive nga dapig yun ni VP Sara. O gani kanhi Senate President siya sa wa pa siya mapalagpot nga Senate President ni adtong Hunyo 3. Milalis si Senador Alan Peter Cayetano nga ang konstitusyon nagbuot nga ang Senate President mo gi presiding officer sa usa ka impeachment trial. Kung presidente ang gi-impeach, ang Chief Justice sa Korte Suprema, upon other than the President
sama niining si VP Sara, kinahanglan nga Senate President maoy mo preside. Pero ang Senado, mga higala, isip impeachment court, mi assert usab nga sila dunay katungod pagpanday sa ilang kaugalingong mga rules o mga lagda sa pagpahigayon sa usa ka impeachment trial. O kabahin sa maong rule mao nga mag-appoint sila ilang kauban, not necessarily the Senate President, nga maoy mahimong presiding officer. O mao nang nahitabo ang butasyon og nahimo yung presiding officer si Senador Cheese Escudero. Kinomdo mong Cheese Escudero kaniadto sa unang impeachment trial sa miaging tuig o impeachment case nga wa mahinayon kay gidribble-dribble niya forthwith. Kanang forthwith kuno wa na magpasabot nga diha-diha gidayon. Mao nay barugana ni Cheese Escudero kaniadto. Niadtong higayuna ang perception mao nga dapig siya o nalipod siya nga dili mahinayon ang impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Apan niining iyang pagbalik karon diri sa bag-ong mayoriya sa Senado, ang perception mao nga nibali na ni siya loyalty. Wa na ni siya modapig ni VP Sara kundi di ana ni sa administrasyon. Ngano man ang katarungan ni Cheese Escudero siya pagbalhin mao nga aron dili maparalyze ang Senado. Apan dunay daghang nagtuo nga nahadlok ni Cheese Escudero nga tinud-o ning kaso batok niya. May tungod sa mga anomalusong flood control projects. Kining gipasangil nga nakadawat sila kickback sa mga flood control projects, pinaagi sa ilang mga insertion sa budget ug uban pa nga mga dili na maayo nga binuhatan. So mo na'y perception nga kinis Cheese Escudero nahadlok lang gini nga musunod ni siya nilang Jinggoy. Ni Jinggoy Estrada nga napriso kay gitinuod ang iyang kaso. Sa ato pa, ang pagtuo sa mga nag-perceive ug ingon ini mao nga naanay kasos Cheese pero wa lang tinuda. Mao nang ni gapon na lang siya. Ni dian na lang siya makig-aliado sa administrasyon. Apan wa po na ipakita ni Cheese Escudero. Iya pong ipakita nga isip usa ka senator judge. Ilabi na kay siya mo gi-appoint nga presiding officer, kinahanglang wa siya dapigan. Sa mga motion, pananglitan motion sa prosecution, kung magpakita siya bias, pirmi niyang uyunan ang motion unta sa prosecution. Pero wa man. Gidinay man niya itong motion ni Jinky Luestro sa prosecution. Gihatagan po sila patas nga gitason sa panahon aron pagpadangat sa ilang mga opening statements. Si Jinky Luestro for the prosecution and si Attorney Sheila Sison sa depensa ni VP Sara. So, interesting. Interesting ang unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero mas interesting yun kung magsugod na ang prosekusyon sa pagpresentar og mga ebidensya. For example, ug susihon na nila, mumusyon na ang prosecution nga amo manigipasanginlan nga dunay ill-gotten wealth ang Vice Presidente. Wa niya itug-an diha sa iyang statement of assets, liabilities, and net worth. Atong tan-awon ang ilang joint account ni Tatay Digong. Kaya dunay mga nagsulti nga dili lang minilyon kundi binilyon ka pesos ang sud sa ilang bangko. Kung mo na gani na i-presentar sa prosecution, ma-interesar ang mga tao. Unsa man, tinuod nga dakong kwarta na sila sa VP Sara or pasangil rani kay nakontrahan sila nila ni BBM, ni Speaker Martin Romualdez o sa kadaghanan sa mga congressman. So, masusi na kung maablihan ang bangko. Pero daw sa dili yun ganahan ang kampo ni VP Sara nga ablihan na.
Kung nablihan unta na unya tinuod lang nga gamay ra nagsud ang ilahang bangko, maunay makapildi dayon sa pasangil sa prosekusyon ug makapatuo sa mga tao, sa mga independent observers. Ako nigi klaro ha, independent observers. Buti pasabot, dili pro Duterte, dili pod anti Duterte. Dili pod pro Marcos, dili anti Marcos. Independent observers mao nay makapakumbinser unsa gisod na bangkuha. Binilyon gani sad-an BP Sara. Gamay ra gani inosente siya, biktima ra siya sa political persecution. So, hain man mo mobilong. DDS mo, anti-DDS o independent supporters mo. Atong takna karon mga higala, 43 minutos human mulabay ang alas 8. Laing hutong sa mga pahinumdom. Newsline! Newsline! Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplan na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Bring health into your home. Lactopaffy Health Alert. Likayi ang bad breath.
Usa sa mga hinungdan sa bad breath mao ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Poppy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Poppy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Poppy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maong matang sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod mag Lacto Puffy aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha.
Ulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Newsline. 8 minutos na lang sa dili pa ang alas 9 din sa atong tulumanon Newsline. Kagapong adlaw mga higala si Senador Rodante Marcoleta. Naibaw man siya nagatubang siya kasong plunder. Nag-isang at bato kaniya atubangan sa Sandigan Bayan. Niadto pa man itong miaging simana nga nahibawan nga doon na siya kasong plunder. Pero ang warrant of arrest kagahapon pang adlaw, Lunes, nga nigawas. Moto nga ni dangop siya sa Sandigan Bayan, ni adton ta siya aron pag-file og motion to quash. Kining motion to quash ato pa ipakaway bili ang kihang plunder batok niya. Apan gidinay sa Sandigan Bayan sa ato pa ni stand, ni hold ang maong kaso og dito mismo sa Sandigan Bayan dakop siya, ipakita niya ang warrant of arrest. Otong mga higala karon si Senador Rodante Marcoleta tuas ospital kay ang ilaha di ay standard operating procedure nga una ni siya ibalhog sa prisuhan kay non-bailable maning kaso iyang giatubang. Una siya ibalhog sa prisuhan kay nalang ma-check una ang iyang panglawas kon kaya ba niya? Kaya ra ba niya nga adto sa prisuhan o dili makasugakod ang iyang panglawas kay doon na siya sakit, luya siya, dili siya makasugakod nga prisuhon busa adto lang siya sa ospital apan dili na siya gawas nun. Dinakpa na siya. Nanganguban mo komentaryo sa dayan nga ngano maning mga gamhanan, mga sapian nga ug makahimo og krimen ug dunay kiha masakit man dayon. Nakakita naman tani kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo kaniadto nga sa dihang duna siya giatubang nga kaso kalit lang siya nga nag-neck brace na kay murag dili nakasuportar iyang liog. So iyon na si Kuansad, si kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan, nasakit sad. Sa diyang dakpuno na gid siya. Kapanining bago lang, medyo nakaginhawag luag si Secretary Manny Bunuan kay gidawat man siya sa Witness Protection Program. Mahimo siyang state witness, may tungod sa mga kaso batok sa nagkalain-lain nga mga opisyal sa gobyerno in relation sa mga anomalya sa flood control projects. So, atun pa para mo testify si Bunuan, doon na nagyudon niya ligong ebidensya batok ni Speaker Martin Romualdez ug sa uban pang mga dagkong isda nining anomalya sa flood control. Nilang saldi ko ug mga kauban, gidawat siya nga state witness sa ombudsman. So mo ni justification sa ombudsman nga ngano man na si Bunuan nga kadako og sa ana sa flood control siya magani nangulo sa DPWH, siya ay nag-submit sa budget sa DPWH. Apil na ang mga allocables ug non-allocables.
Gaypaymuslan sa mga kongresista ug mga senador. Aron nga mabudgetan ang nagkalain-lain nga mga flood control projects unya ano maluso di ay either ghost projects or substandard projects. Apan ang lagda di ay, ang rule di ay o ang balaod mahitungod sa pagkuhag state witness, dili katong least guilty. Kung dili, basta dili lang siya most guilty. So, kung dili siya mastermind, usa lang siya sa mga dagkong opisyal nga nahilambigit sa anomalya, mahimo siya nga makuha nga state witness. Aron lang ibulgar niya ang tanan niyang nahibaw-an ug makuha ang mga big fish. Meaning, maong mga controversy o mga anomalya gagiatubang sa kapid-an man ni kagatos. Kay daghan man kaayong mga congressman, mga opisyal sa DPWH ug mga kontraktor, public works contractors nga gidudahan nga guilty. Nakakuhag kickback sa kwarta nga atong buhis pinaagi sa pag-budget, pagbutang sa allocables ug non-allocables, pag-budget nga to sa mga proyekto sa flood control, ug ikaw-kaw. Jutay ra kaayo ang gigasto. Sa dako nga kantidad, jutay rang gigasto sa projects mo nang nahimong substandard. Doon nagiuban nga wa gyud gastuhi. Kibutang lang sa papel nga naay project apan dili day tinuod. Mo na gitawag og ghost projects. So gini si Marcoleta nadakpan na karon og ang mga pro Duterte nagtuo nga selective justice ni. Gipili-pili lang ang pagpakanaog o justisya, gipili-pili lang ang pagtinuod sa paggukod o pagkiha, pagpapriso sa mga gidudahan nga nakahimog kalapasan sa balaod, apan ang gitinuod kadurang mga pro Sara Duterte, wa tinud-a ang mga dunay kalapasan nga nahimo. Ug doon na untay mga kiha gani nga pasaka apan wa tinud-a kadtong mga kaabin sa administrasyon. Mo na gitawag og selective justice. Pero dili na mubarog sa husgado. Sama pananglitan sa Sandigan Bayan, sa mga regional trial court, o bisag asang dapita nga husgado. Labi na sa Supreme Court. Kanang moingon kag selective justice, ang analogy ana mga higala pananglitan, ako gining buhatan og analogy nga yanog yung kaayo. Pananglitan ikaw, atong butangangan, pananglitan si Juan. Gipasanginlan nga nangawat og motor. Unya, ang iyang depensa, dili siya manghimakak nga nangawat siya motor. Moingon lang siya, selective justice maning inyo, Your Honor. Ngano, kadaghan dihang mga amigo na akong kawatag motor, nganong ako ramay inyong gitinuod og giha. Dili na respetahan o di na tuuhan ang maong depensa dito sa husgado. Kinahanglang imong atubangon head-on, imong i-confront, imong ipanghimakak nga dili, wa ko mangawat anang motor. Dili kay moingon kag, naidaghang kawatan nga nung wa man to ninyo dakpa. Dili ka kaingon ana. Pananglitan traffic violation. Traffic violation, nagmotor ka, wa kay helmet. Gipara ka dito sa mga mananakop, mga traffic enforcers. Oy, violation ng imo, wa kay helmet. Dili ka kadepensa nga, kadaghan dito, 20 to kapin way helmet dito, ngano ako may inyong gidakop. Dili na, depensa. Depensahe nganong ikaw mismo nga nadakpan diha, ngano wa kay helmet. Kay dili to nimo magamit tong uban nga sa imong paminaw, susama nimo, nga nakalapasad. Tingali wala sila maatli. Muingon sa dang traffic enforcer, ikaw may amo nadakpan, wa man to namo madakpi. Nya moingon kag selective justice ning inyo. Depende na sa sirkumstansya. Kung posible nga ang administrasyon ron doon na sila selective justice, panusaon ta man na. Kaya pananglitan mo ingon, nganong gigukod man ninyo si VP Sara, aning impeachment trial,
tungod aning iyahang mga nabuhat. Unya, wa man ninyo gukda ang mga nakasa sa flood control projects. Mutubag man sa sila nga, doon na mo yung mga ebidensya, batok aning mga nakasa sa flood control projects. Sige, file ninyo kaso. Pero, anha naman tamahunong diha nga, no? Ang mga wa sa administrasyon, maglisod pagkuhag ebidensya nga naman. Kinahanglan man kang mugasto, mubiyahe. Kinahanglan kag dunay mga investigative efforts nga buhaton. Gastos man na. Aron pagpangitag ebidensya to pin down ni ining mga tao nga imong giingon nga nakalapas o nakahimo o nakapangaw ka og kwarta sa gobyerno diha sa mga flood control projects. Apan ang administrasyon dili maglisod. Nga naman, ang administrasyon dili maglisod pag pin down sa ilang mga kaatbang, pagpangitag mga ebidensya. Nga no? Because the president, the sitting president, is the commander-in-chief of the armed forces. Siya usay pangulo sa cabinet. Unsa man ang cabinet? Naa dihang mga secretary of interior and local government. Unsa man di ay ng DILG nga tinudlo sa presidente ang secretary. Pananglitan ron si John Vic Rimulya. Tinudlo man ni Presidente BBM. Siya man mooy tuuhan sa PNP. Ang taga-oposisyon dili na tuuhan sa PNP ay. Musugo na nga oy pangitaer mig ebidensya batok anang kuan mga naas flood control. Apan kon ang DILG secretary mo ingon na gani sa PNP chief nga chief. Pangitaer na skinon og ebidensya murag nakasa man na dapig man ang VP Sara. Kaya kay nila using the government machinery, using the government resources, naa maalkansi diha ang oposisyon. Tungod kay ang naglingkod sa administrasyon, maoy dunay command, maoy tuuhan sa nagkalain-laing mga ahensya. Pananglitan, Department of Justice. Under sa Department of Justice ang NBI. So kinsa may makasugo sa NBI? Ang oposisyon ba? Dili. Administrasyon mo'y makasugo sa NBI. Pangitae og ebidensya kay nakasa na siya, makakitag ebidensya. Kung wag yung kaysa, dili sad mahimo tumuan ka. Pero kung doon na sa kaysa, pananglitan, taga-oposisyon ka, ikumparar ka sa as administrasyon, mas daling madutlan ang taga-oposisyon nga no. Mahimo man itong pangitaag ebidensya. Ang karing diya sa administrasyon, muingon lang nga, doon na may ebidensya batok nako. Natural, wa takatigom og solid evidence enough to pin down, enough to convict nining mga tawhan na sumunay kalainan sa naakas administrasyon ug naakas sa oposisyon. Wa na ko'y panahon mga igala ron sa pagpadayon pa sa atong tulumanon, mo ni ang atong Tuesday episode, July 7th, 2026. Tuesday episode sa programang Newsline. Sangaan sa atong mga sponsors, Lacto Puffy, ug ASI Laboratories. Sangaan sa akong mga partners diri sa Engineering Department, Kinon Siniza, ug Patrick Jagsay sa studio sa Bantay Radio Cebu City. Ingon man ni Ricky Hano Alcuzar sa South Radio Karkar ug Argao, Cebu. Ako si Jun Carillo, hangtod sa sunod di gayon. Maayong adlaw. Newsline! Newsline! Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.